Ang pakiusap ko lamang po, tamang impormasyon ang ibigay natin sa ating kababayan. Sapagkat napakahirap lumaban kapag bulag ka. Bakit si Commodore Tariela lang ang ating pinupuntiri rito when the Department of National Defense... Kasi siya lamang po, Mr. President, ang gumawa ng caricature. Tinatanong ko nga po, yung po bang iba, yung apat na binanggit ko kanina, na may karapatang magsalita para sa ating bansa, gumamit ba sila ng ganong pamamaraan? Gaya po sa atin, sa ating bansa, kung ano-anong caricature, kung ano-ano, para lamang i-dramatize po yung kanilang gustong puntahan. Pero ang pinag-uusapan dito, si Commodore Tariela lang ang gumamit ng caricatures bilang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Mr. President, alam naman natin yung China News hawak ng Communist Party of China. Sino po bang may hawak ng ating mga news sa Pilipinas? Wala namang lalabas na hindi aprobado o merong go signal. Kung totoo man na talagang sinusuportahan ng armed forces yung... Totoo ho, statement po nila eh. Kaya nga po, payagan nyo kung Opo. i-continue ang Thank aking pagtatanong. So babalikan ko po, bakit si Commodore Tariela lang ang ating pinupuntiri rito when the Department of National Defense... Kasi siya lamang po, Mr. President, ang gumawa ng caricature. Tinatanong ko nga po, yung po bang iba, yung apat na binanggit ko kanina, na may karapatang magsalita para sa ating bansa, gumamit ba sila ng ganong pamamaraan? Yun lang po yung tanong. Pero siguro po, isasagot nyo, hindi. So, ano po naman, bakit naman... Mr. President, pati ang embassy ng China naglalabas ng caricature din eh. Ng ating mga opisyal. Ang China News. Ayan, si President. China News, Mr. President, talagang ganun po yun eh. Iba po yung lampon, iba po yung Ayan po. caricature na nilitaw po ng mga editorials. Kagaya po sa atin, sa ating bansa, kung ano-anong caricature, kung ano-ano, para lamang i-dramatize po yung kanilang gustong puntahan. Pero ang pinag-uusapan dito, si Commodore Tariela lang ang gumamit ng caricatures bilang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Mr. President, alam naman natin yung China News hawak ng Communist Party of China. Sino po bang may hawak ng ating mga news sa Pilipinas? Wala namang lalabas na hindi aprobado o merong go signal ng Communist Party of China. Iba ang sitwasyon sa kanila, hindi tayo'y demokrasya. At ang punto natin, Mr. President, totoo, wala dun sa 5, pero ang ahensya mismo, ang DND na mismo at ang Armed Forces of the Philippines ang nagsabing they support the statements of their men in uniform. In fact, uulitin ko kasi nabanggit ko na kanina. Ulitin natin, no? Sabi nila, it was reported that the spokesperson of the Chinese Ministry of Foreign Affairs made a statement containing the following, quote unquote, certain Philippine Uniformed Service members driven by personal political motives. Doon pa lamang, Mr. President, lahat tayo rito, parliamentarians tayo, alam natin, it is unparliamentary to question motives, Mr. President, when official action is being undertaken or official decisions are made or proposals in parliamentary proceedings. So, sumagot ang Department of National Defense. Ay, ulitin ko, the DND and the AFP strongly condemn such an affront to any of its members. So kung pupuntiryan natin si Commodore Tariela, dinedepensahan na nga. They consider it an affront. The DND and the AFP have considered the statement of China as an affront to any of its members. Tapos tayo sasabihin natin, teka muna, hindi dapat. Mr. President, we should, again, I will reiterate, when the DND and the AFP speak as regards national security concerns, we should rally behind them. We should provide them the necessary support because they are the ones who face the Chinese aggression 24/7, 365 days, Mr. President. And they deserve our support rather than our castigation and our condemnation.
We should Mr. condemn President. China, not our men in uniform, Mr. President. Mr. President, kung totoo man na talagang sinusuportahan ng armed forces yung... Totoo ho, statement po nila eh. kaya nga po, payagan nyo kung Opo. i-continue ang Thank aking pagtatanong. Yung pong lahat ng cabinet members po, cabinet secretaries, they're alter ego of the president. Kung halimbawa po nagsalita na ang presidente, magsasalita po ba sila inconsistent with the statement of the president? I'm asking this question, Mr. President, because on January 29, a few days ago, 2026, the Philippine News Agency released this particular statement from the President of the Philippines. By whom? PBBM supports a firm with diplomacy approach in dealing with the rising war of words between Philippines and the Chinese officials over the West Philippine Sea. Pag pinag-uusapan po natin diplomacy, tama po ba yung ginagawa ni... Ako po sinasabi ko lang, nagsalita na po ang Pangulo eh. Firm with diplomacy. Alam po kasi ng Pangulo natin, Mr. President, walang kapupuntahan yung patut sa dahan. Meron po akong record ng mga patut sa dahan, Mr. President, from January 1 hanggang kahapon. Ito po, January 1, nanggaling po sa ating iginagalang na senador. January 9, galing po ay Commodore Tariela. January 10, Tariela na naman. January 12, Philippine National Maritime Council. January 13, Representative De Lima. January 15, Commodore Tariela. January 14 and 15, Commodore Tariela. January 16, Tariela pa rin. January 16, Representative Shell Jokno of the House of Representatives. January 17, National Maritime Council. January 19, Akbayan Party List. January 20, Senator Ontiveros posting on her FB. January 22, Tariela na naman. January 23, again, Senator Ontiveros and Strat-Based Institute. January 23 again, nasama po kayo, Senator Kiko. January 24, Tariela na naman. Napakarami po, tatlo yung kay Tariela on January 24. January 25, Senator Erwin Tulfo. January 26, si Tariela na naman po. January 27, si Tariela na naman po. Sa tuwing ganito ang ginagawa natin, sagot ng sagot po ang Chinese Embassy. So wala na pong katapusan na pag-iringan at pasaringan na po ito, Mr. President. Ito po bang tagal ng pagpapatutsadahan na to, Mr. President? Nakakahuli po ba tayo kahit na ilang kilong galunggong lang sa West Philippine Sea? Bumababa po ba ang presyo ng bilihin ng dahil sa patutsadahan na ito? Ito po ba'y makakatulong sa atin? Kagaya po ng pinost ko kanina, yung po bang nasusunog na gusali? Para mapatay mo yun, sasabuyan mo ba ng gasolina? O bobombahin mo ng tubig na malamig, Mr. President? Ito lamang po ang pinakapunto rito eh. Mr. President, wala po akong ginagawa para depensahan ang China. Ang ginagawa ko po para magkaisa tayo, hanapin natin ang talagang paraan, paano natin lalong palakasin ang paninindigan na ito at magsimula tayo. Sana po maitala natin sa lalong madaling panahon yung mapa ng West Philippine Sea at magkaisa tayo ngayon. Ipilit natin yun. Pero kung wala pa po yun, yun nga po, puro ang tinatawag po natin ay megaphone diplomacy na hindi po nakakatulong kahit paano natin kwentahin, Mr. President. Maraming salamat po, Mr. President, at maraming salamat sa inyong panahon, good Senator. At sana sa mga susunod pang panahon ay makapiling natin ang mga ilang taong binanggit sa kapulungan ito para magkaroon po tayo ng kahit na seminar lang. Lalo po nating mapag-aralan kung saan tayo nang gagaling sa lahat ng panig, Mr. President. Thank you. Maraming salamat sa ating ginoong Thank you. Kabalen from Tarlac and Pampanga. We may disagree with a number of his views, but we will agree to disagree with respect. Maraming salamat, Mr. President. Thank you. Maging maingat lang po sana tayo kapag
sa mga ating mga pahayag sa inyo pong dalawa na aking mga hinahangaang senador. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Meron lamang po akong mga konting paglilinaw. Maaari po bang malinawan ng ating bayani na magsasaka? Senator Kiko Pangilinan. Salamat. Ako ay handa na magbigay linaw sa abot nating makakaya sa ating kasamahan at ang gentleman from Nueva Ecija at Camarines Norte. Opo. Norte. Maraming salamat po. Ako po bilang chairman ng Public Information po at masusing nakikinig po sa inyong palitan ni Senator Rodante Marcoleta. Katunayan, ako po'y masayang-masaya sa nangyaring palitan sapagkat nagkakaroon po ng paglilinaw. At ito po ang napakahalaga sa public information. Bagamat naging paminsan-minsan ay nagiging mainit ang talakayan, pero yun po ay nakabubuti para sa ating mga kababayan na nakikinig po sa oras na ito. Ako po'y walang kaplano-plano magtanong pero meron pong mga ilang bagay ang hindi napalawak sa usapin. Opo, katulad po, unang-una, nung nabanggit po ang suporta ng ating mga bayani na sa datahang lakas ng Pilipinas, ang kanila pong pagbibigay ng opinyon at komento at kasama na po ang Department of National Defense doon po sa pagdamay nila. Kasi sinabi po ninyo na nagkomento sila ng pagsuporta kay Commodore Tariela. Ito po ay kailangan nating linawin. Wala po akong sinasabi na may mali o ano, linawin lang po natin. Sapagkat tama po ba ako kapag sinabi ko na ang Coast Guard, Philippine Coast Guard, hanggang sa mga oras na ito ay nasa ilalim ng DOTR? Tama po yun. Opo. Ibig pong sabihin, ito po ay civilian uniform personnel. Yes. Ang paliwanag ng Department of National Defense ay bagaman siya po ay nasa DOTR, hindi rin kasi pinaliwanag o nilinaw kung ng China kung sino ang pinag-uusapan nilang certain Philippine Uniformed Service members. Ibig sabihin marami. At yung spokesperson ng Admiral Trinidad ng Navy, ng Philippine Navy, ay isa rin sa mga nagbibigay ng official statements tungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Yun po. Kasi napaka linaw po ngayon. Opo. At nung sinabing uniform personnel, service members, ibig sabihin marami, sinabi pa yung or they will pay the price for what they did. So ito ay maanghang na salita dahil ito ay pananakot. They will pay the price. It's a threat. Siyempre ang ating DND, ang ating Armed Forces of the Philippines, pag may threat, seryoso ito. Hindi maaaring tumahimik. Hindi maaaring sabihing deadma. Hindi po ba? Opo, napakaganda po ng paglilinaw natin sapagkat kanina po sa palitan po ninyo ng salita. At ito naman po ay very educational po no sa lahat ng ating mga kababayan. Para mas malinaw po lilinawin po natin bilang ako po ang chairman ng Public Information, ang Philippine Coast Guard po ay hindi kailanman sa ngayon ay nasa ilalim as of February 2026
ay wala po sa ilalim ng DND at ng AFP. Tama po ba ako? Tama ito. Opo. At yung pahayag po ng AFP at DND, hindi po ito parang inuutusan o sinusuportahan ang mga sinasabi po ni Ginoong Tariela. Siya ang spokesperson nung West Philippine Sea, anong tawag doon? Si Tariela, sa spokesperson West Philippines. Si No, spokesperson representing what? Yung ano yun, group, di ba? So, composed of who? yung sa West Philippines yung task force. Yeah, Task force on West andun ng Philippines. military, di ba? Member kami doon. Yes. Yes, si Commodore Tariela, banggamat siya ay hindi miyembro ng Sandataang Lakas, ay siya ang spokesperson ng Task Force West Philippine Sea, na kung saan ang kabuang task force, kasapi dyan ang Armed Forces of the Philippines at ang Department of National Defense. Mr. President. Opo, tama po yan. Opo, napakaganda pong informasyon yan para sa ating mga kababayan. Pero kailangan po nating linawin, siya po ay nakasuot ng uniforme ng Philippine Coast Guard. So siya po ay civilian personnel. Hindi po siya military service personnel. Opo. Kailangan lang po natin linawin. Yes. Wala po akong sinasabing may mali o ano. That is correct. Opo, bilang ako po ay public information lamang po. At sa atin pong RA 993, ito po yung patungkol sa Philippine Coast Guard, RA 993, malinaw po dyan, nasasailalim lamang ang Philippine Coast Guard sa DND at sa AFP wartime. Ibig sabihin sa panahon po ng gera na nagdeklara ang Congress ng gera. Tama po ba? I beg your indulgence. Ako'y humihingi ng paumanhin. Maaring ulitin po dahil meron lang nabanggit sa akin. Opo, sorry po. Yung ating resource person Opo, doon po sa 993. Opo, Republic Act 9993. 9993. Opo, ito po yung patungkol sa Philippine Coast Guard. Meron po tayong wartime attachment doon. Yes. Ang nakalagay po doon, magiging ang PCG ay mapapasailalim sa DND at sa AFP kapag nagdeklara na po ng gera ang Congress. Tama po ba? Tama po yun. Opo. Gusto ko lamang pong linawin din sa ating mga kababayan, wala pa po tayo sa deklarasyon ng gera. Tayo po ngayon ay At naway hindi mapunta ron. inshallah. Opo. Maging maingat lang po sana tayo kapag sa mga ating mga pahayag sa inyo pong dalawa na aking mga hinahangaang senador. Sa inyo po, Senator Francis Kiko Pangilinan, kay Senator Rodante Marculeta, sapagkat sa ngayon po, ang laging pinag-uusapan, ang Chinese Coast Guard ay nasa ilalim ng Army ng China. PLA. Opo. Maiwasan po sana natin na magkaroon ng pag-iisip na ang ating Coast Guard ay nasa ilalim na rin ng military. Sapagkat hanggang ngayon po ay ipinagpipilitan ko at ipinaglalabang ko kung ano po ang RA 993. Ito po ay civilian in nature. Ito po ay hindi nasa ilalim ng military. Sapagkat kapag nangyari po ito, napakadelikado po nito para sa usapin nito. Ako po, ang gusto ko po ay maayos ito ng usapan. Hindi ko po kinokontra anuman kung ano ang damdamin ng bawat Pilipino dahil tama. Tama na ipaglaban po natin yung atin. Hindi tayo pwedeng umatras. At hindi din po ako papayag na kapag tayo inaapi na, kahit gulayat pa yan, kapag dating po sa usapin ng lalaban tayo. Pero ang pakiusap ko lamang po, tamang impormasyon ang ibigay natin sa ating kababayan. Yun lamang po sapagkat napakahirap lumaban kapag bulag ka.
Yun lamang po, Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Maraming salamat kay Ginoong Senador Robin Hood Padilla sa kanyang mga tanong at makakaasa kayo. Kami ay nakikiisa sa iyo na ayaw natin ng gulo. Kung ako nga lang ang masusunod, kahit maghapon tayong magdebate dito tungkol sa agrikultura at pangingisda, yan talaga ang gusto kong gawin. Yes, sir. Kayo At ito'y nakita lang natin ang kahalagahan ng ating isinasagawa, kailangan nating gawin at tayo nagpapasalamat sa kanyang mga tanong, Mr. President.